Hi guys! Welcome back to our channel. Another day, another vlog. Andito tayo ngayon sa bahay. So, kakauwi lang natin ng house. And syempre, ang ating cook ay nagluluto na ng aming dinner. Ang aming simple at payak na ulam dito sa Canada. Tortang talong. Tortang talong. Yan o. Baby, ayusin mo. Hindi ko nga alam bakit parang sumabog. First time ko kasing ginawa to. So, yan, kasi syempre dapat ihaw yung talong ngayon, nilaga niya. Nilaga ko muna. Yun na yan, kasi luto naman na yung talong. Tapos meron kaming pa kamatis at itlog na maalat, so hindi pa ito nabubuksan. Ako, ang cravings ko ay isda. Pero hindi pa kasi kami nakakabalik ngayon sa mga Asian stores. Laging, syempre after work, uwi agad. So, yan, maybe sa susunod na grocery, mga isda-isda naman kami. Kasi nakakamiss din. Kung lagi lang kaming karne-karne, di ba? So, ngayon, since parang nautaha kami sa karne, nagtortang talong muna kami. Tapos lalagyan namin, or sasamahan namin ng itlog na pula at kamatis. Yan, so yan yung dinner namin. Ang madalian lang kasi ito. Oo. Kasi nga, yan, nakuwi kami 7 something. Oh, yan na, charan! Mabilisan. So, ngayon, ikakat na ni Alvin yung kamatis at itlog na maalat. Yan o, sarap magkamay. Yan. Pero kami kasi, yun nga, namili kami nito kanina sa Walmart. So, medyo nakakain kami. Kasi nga, nadaan sa McDonald's na naman at nag-request si Zayo ng Happy Meal. So, si Zayo lang naman. Siyempre, yung daddy din, din. Uy, wala ka ebidensya. 1 burger with fries meal. Wala ka ebidensya. Ayan. So, ayusin muna namin to guys para makapag-dinner kami. Oo, kasi guys, meron kami share sa inyo ulit. Alam niyo naman. So, ganito kasi yung vlog talaga natin yun. Dahil alam niyo na, busy tayo. After work, saka lang kami nakakapag-vlog talaga. Ang hirap din kaya ng daily vlog. Yes, totoo. Ayan. So, kailangan talaga mag-isip ka ng content mo. Pero syempre, hindi lang naman dapat basta-basta. Dapat may information pa rin na maibigay. Yes. Ayan. So, yan. Mamaya pag-usapan natin ang pinopropose dyan sa kapitbahay natin sa US ni President Trump na gawin na raw up to 50 years yung pagbabayad ng mortgage. So, magandang idea ba yon? Anong take nyo? Yeah, we'll be back again in a moment. Kain na tayo. So yun guys, katatapos lang natin mag-dinner and syempre, hindi ko alam kung nabusog tong asawa ko. Busog na busog. Bundat pa. Actually, ayaw niya kumain. Oo, pero sabi ko, kahit konti lang kumain ka. Kasi matutulog na rin kami ng maaga at puyat. Puyat, yes. Yan. So, yan, pag-usapan muna natin itong bali-balita nga, pero dako muna tayong US. Yan. Lipad muna tayo US. Lipad muna tayo. So, sa US kasi, pinopropose nga ni US President Trump na magkaroon ng 50 years na mortgage. Grabe, so, ano bang ibig sabihin nun? Yan, ibig sabihin, kapag bibili ka ng bahay, syempre, utang yun sa bangko, usually. So, uutang ka sa bangko and magiging 50 years to pay na yung inutang mo. So, halimbawa, kumuha ka ng bahay ng 2025, matatapos siya ng 2075. So, yun. Kasi, I think sa US, nasa 15 years or 30 years, yung mga period to pay yung mortgage. Dito naman sa Canada, usually 25 years or pwede mo na rin i-extend to 30 years. Pero guys, may nag-comment kasi sa amin na, matanda na kayo, mamaya may asawa na yung anak nyo, nagbabayad pa kayo. So, option nyo naman yun kung i-maximize nyo yung 25 years or 30 years. Kasi,
may mga lenders na pumapayag magbigay ka ng lump sum. So, para mas ma-fast track mo Pabilis. yung pagbabayad na hindi ka na kailangan mag-wait ng 25 years or 30 years. Yeah. So, yung mga ilang ways para mapabilis yung payment ng mortgage ay sa pagbabayad ng extra payment, extra quarterly, or gawin yung accelerated bi-weekly, or pwede rin kayong mag-lump sum payment. Yung iba, pwedeng 15% ng total price ng bahay nyo, pwede nyo ibayad for that year and then next year ulit. So, Yeah, tsaka kung tutuusin, kaya mo na yan bayaran in 5 years. O tsaka kung may sobra ka naman pera, pwede mo naman siyang bayaran agad, di ba? Nang kahit paunti-unti, di Yes, ba? so yun yung mga goals. Yes. Siyempre kami hindi pa afford yun. So kaya kami, in-opt namin nga i-utilize yung 30 years pero select kami ng accelerated bi-weekly para mabawasan pa rin. Parang sort of 25 years pa rin. So anyway, going back na naman tayo sa US nga. Ngayon, pinopropose ni US President Trump na from 15 or 30 years, gawin na yung 50 years. Yan, kasi gusto niya daw maging affordable ang pabahay sa US. Tama ba yun? Which is totoo naman, pero yun nga lang, sa kabilang side kasi, ang tagal mo bago bayaran. Yun. So, yun yung cons. So, pag-usapan natin yung mga pros and cons yan sa pag-select ng 50 years na mortgage. Grabe, no? Kasi iniisip ko rin, since US yan, dito kaya sa Canada, i-apply din yan, no? Kasi sunod na rin yan. Alam nyo naman, magkakapit bahay ang mga western countries na yan. Yes. So, eto, meron akong nakuhang example. Siyempre, para makita natin yung change ba. Kapag from 30 years na mortgage ka, gagawin mong 50 years, ano yung effect sa payment mo? So, let's take an example, yung average home price daw sa US, nasa 415,200. So, may butal pa. So, kung nag-down sila daw ng 10%, which is nasa 41,520, yung total mortgage amount nila, yung uutangin sa bangko ay nasa 373,680. And ang interest rate, guys, sa US, mas mataas Okay. kumpara dito sa Canada. So, sa US, nag-average siya ng 6%. Dito naman sa Canada, nasa 3 to 4% ngayon. Parang katulad din sa atin, baby, 3.94, di ba? Yeah. So, pero patuloy pa rin bumababa yan lately. So, depende yan din kung fixed or variable yung pipiliin nyo. Pero yun, mas maganda i-discuss nyo yan sa mortgage broker. Yeah. So, ngayon, ang kakalabasan yan with 6.17% sa US, kapag 30 years yung term mo, ang monthly payment mo ay nasa 2,288. So, sabihin mo ng 2,300 monthly. Pero USD yan. Yan, USD. Yan. So, pero, yan o, ano naman yung magiging effect niyan, di ba? 2,300 monthly. Kapag ginawa mong 50 years, yung 30 years na ganun ang bayaran, bababa ang monthly mo. So, magiging syempre. $2,022 na lang. So, $2,000 sabihin mo. So, from 2,300, magiging $2,000 na lang monthly. So, technically, parang nakakabawas ka, nakaka-free up ka ng $300 a month na pwede mong gamitin sa mga utilities, bills, o yung mga mas mahalagang bagay. 'Di ba? So, yun yung goal. Kasi mas magiging affordable yan sa mga tao, lalo na syempre sa US citizens. Yes. So, it sounds good, right? 'Di ba? Oo Syempre, naman. yun yung main goal talaga. Kasi kung yun lang yung kaya ng mga tao, kakagatin yan. Kasi may nakita akong news din, like nagbigay siya ng facts sa TikTok ba yun or sa YouTube Reels. Before daw, ang nakaka-afford ng bahay sa US is yung mga average na edad ay nasa 28 years old. Pero ngayon daw, ang average ay nasa 40 years old. So, patanda na ng patanda yung mga taong nakaka-afford ng bahay. Kaya ngayon nga daw, ipinopropose na ni US President Trump na maging affordable daw yung pabahay para makakuha din ng bahay yung mga kabataan. Yes. Yan yung mga younger generation. Hindi lang yung nasa 40s ka na. Kahit tsaka 20s ka kukuha. pa lang, pwede ka nang
kumuha. Yes, 'di ba? Kasi ang laki rin ng ibababa ng monthly mo kung papahabain mo yung amortization period. Yes. Pero yun nga no, ito yung sinabi ni Alvin kanina, ang big con niyan, Siyempre, alam consequence na or natin yan. disadvantage, sobrang lalaki nung interest. Siyempre. Yan, nababayaran mo. Matik yun. So, in the very first few years, sa first, siguro 5 years or 10 years ng 50 years, kung yun yung pipiliin mo, wala ka halos nababayad sa principal. So, Puro lahat sa ng bayad mo, mapupunta siya, or interest. mostly mapupunta sa interest. Yeah. So, ganun yung epekto niyan. Kaya isipin mo rin, okay lang ba yun sa'yo? Kasi syempre, kung 30 years, mas mababa yung interest rate na babayaran mo kumpara sa 50 years. Let's say, ikaw baby, let's say ganito yung nangyari dito sa Canada. Merong 50 years? 50 years, anong gagawin mo? Kung afford mo ang 25 to 30 years, yun na lang. Hindi ko kakagatin yung 50 years. Kahit ako, siguro. Oo. Pero again, depende yan guys sa finances nyo. Siyempre. So, pwedeng kagatin yung 50 years kasi kung meron ka ring idea later on na, syempre, hindi naman forever ganito yung work mo. For example, may improvement na mangyayari sa buhay mo, magiging successful ka, may tina-target kang mga promotion, syempre, hindi ka stuck sa ganung level na magbabayad ka, for example, ng 2,000 monthly lang. Kaya mo na magbayad later on ng 3,000 monthly. And then, hindi mo na kailangan mag-wait ng 50 years. So, pwede mo na ma-pay off yung mortgage mo earlier than the 50 years na expected. Yeah. So, guys, pag-usapan muna natin yung kagandahan. Yung kagandahan ng pagkuha ng 50-year mortgage. So, unang-una sa listahan nga, yung nabanggit natin kanina, lower monthly payments. So, instead na, for example, 2,300 monthly, magiging 2,000 na lang. And in effect, maraming makakapasok sa market na. Maraming maiengganyo na, oy, kaya ko na or afford ko na yung ganyang monthly. So, pwede na akong kumuha ng bahay. Okay. So, yun yung positive. And syempre, para sa mga younger buyers daw, kapag long-term kasi yung perspective mo na at least later on in your life, magiging bahay mo rin to, magiging attractive yon yung plan na to sa'yo. Pero ngayon, dako tayo sa disadvantage. Yan ang maganda pag-usapan. Yan. Na-mention na ni Alwin yung unang-una dyan. Yung negative or drawback na effect ng 50-year mortgage, which is? Siyempre, pagtaas ng interest. Yeah, so pagtaas ng interest. So, for example, ang total interest lang ng babayaran mong bahay ay nasa 500,000. Ngayon na in-extend mo siya to 50 years, magiging 1 million na yan. So, pwedeng dumoble. And para na rin, in effect, bumili ka ng another bahay. So, maraming mortgage calculator online. You can try to play with the numbers para makita mo yung effect pag pinahaba mo yung mortgage period from 25 years to 30 years to 50 years. So, ang laki ng interest na papatong sa babayaran mo. So, bumababa nga yung monthly payment mo, pero ang tagal mong kailangan bayaran yon. Gano'n naman talaga. Diba? Sa paghaba ng panahon, sa paglaki rin ng interest. Yeah. So, aside from that na ang laki ng interest, sobrang, yun nga, yung sinabi natin, bagal ng accumulation. Yung sobrang bagal masatisfy yung principal kasi bulk ng binabayaran mo sa mga unang taon ay lang mapupunta. Panay sa interest mapupunta. Yes. So, kung okay ka lang sa ganun, 'di ba? I think yun yung mga kakagat sa 50 years na pinopropose ngayon. Siguro yun sa mga low income pwede. Siguro kakagatin nila yung mga ganun. Para syempre at least magkabahay. So, syempre, dyan na naman tayo pupunta, kanya-kanyang consideration yan. Kasi bawat tao may mga reason sa kanila mga desisyon. And ito finally, another drawback, yun nga no, sobrang tanda mo na bago mo matapos to. So, kung 40 ka na, Kanina, so 90 years old ka na, matatapos. Kanina nga pinag-uusapan din ng mga katrabaho ko yan. Kasi nga, Ang bagong big news news yan sa US, di ba? Natatawa pa nga yung iba kasama ko na sabi, matanda ka na, nagbabayad ka pa. So, yun nga, for example, no, 50 years old ka na, kukuha ng bahay. E di, kailan ka niya matatapos? 50. So, 100 years old ka na. Okay lang ba yun sa'yo?
Pero syempre naman, may plan ka afterwards. So, may mga insurance na pwedeng sumalo na para if ever you pass away, 'di ba, mako-cover yung lahat ng mga remaining mortgage payments. Yes. Pero syempre, another topic na 'yon. At least nga, na-discuss rin natin na kahit na kunwari sa unang instance or ng kontrata, 30 or 50 years yung pinili mo, pwede yun makat into a shorter period. So, hindi ka tali doon. Pero, it depends sa lender mo. So, may mga lenders na nag-a-allow na mga lump sum payments. So, yun, makakatulong yun sa mas mabilis na pagkatapos ng iyong mortgage. Pero, may mga bangko na nagpe-penalty pag binayaran mo agad. Siyempre kasi, gusto nila na tuloy-tuloy yung bayad mo sa interest. Yes. So, maganda kapag kukuha kayo ng mortgage, 'di ba, later on, i-check nyo yung terms ng lender ninyo. Yan, kasi magiging malaki talagang epekto yan kung gusto niya na, 'di ba, bayaran lahat. Oo. Pero mamaya pala hindi kayo allowed. Oo, Or may ganun may nga. penalty kayo. So, mas talo kayo. Syempre, gusto ng, let's say sa bangko, syempre gusto nila, mas malaki yung kitain nila. Yan, syempre doon sila kumikita sa interest, yung mga Yes. patong, 'di ba? So, yun guys. Kayo kaya guys, sa tingin nyo, pabor ba kayo sa ganitong pagdagdag ng taon pag bumili kayo ng bahay? Or hindi? Yan, so Pero optional lang naman yan, no? Di ba? pipiliin nyo ba yung 50 years over 25 years? Yes. Yan. Pero yun nga, gaya ng sinabi namin ni Emma, siguro kung dumating sa point, let's say ganito sa Canada, siguro hindi namin siya Mas i-grab. piliin pa namin yung half lang kaysa Oo. 50 years, 'di ba? Mamanahin pa ni Zion yung mga Siyempre, yung utang or magbabayad babayaran. ng utang, di ba? Parang hindi, kahit siguro ng Canada na gano'n, parang para sa amin ni Emma, hindi siguro kami Personal pabor. take lang naman yun. So, Yeah. kayo, ano yung opinion nyo dito, Oo. no? Maganda rin naman yung goal para Yeah. maraming makapasok na sa real estate market, 'di ba? Maraming magkabahay. Yes. At least lower rate ng monthly payment, 'di ba? Mas afford na mga tao sa ngayon. Kasi ang hirap talaga ng buhay sa Oh, ngayon. tsaka sayang din kasi kung nagre-rent lang tayo, 'di ba? At least kung kahit sabihin natin low income tayo, kung mayroong ganung option, siguro mas maganda i-grab. Lalo na kung long term yung balak nyo. Syempre kung gusto nyo dito na talaga mamuhay, mag-aaral yung mga anak nyo, go. Pero kung very fluid kayo, lipat-lipat dyan, syempre mas maganda na hindi mo na mag-fix sa isang bahay or kumuha ng 50-year mortgage tas matatali ka dyan. Hindi mo na magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin or travel around the world. Baka wala ka nang ginawa kundi magtrabaho na lang magtrabaho. So, yan. At least another thing to ponder, no? Kasi yan yung nangyayari sa kapitbahay natin sa US na pwede ring mangyari dito. Malay nyo, i-propose din yan at i-offer rin ang 50-year mortgage dito sa Canada. Yeah, hindi natin possible, di ba? Pwede. So, sino ba ang mag-aantay dyan, di ba? Pwede yun. You can consider kasi, yun nga, pwedeng sa umpisa lang naman ganun. Oo. Pag nag-improve na yung life nyo, yung work nyo, yung position nyo, edi Bayaran mo. bayaran nyo Bayaran na. mo agad. Lump sum. Hindi nyo na kailangan paabutin ng 50 years. Ang kagandahan lang talaga doon, mas mababa talaga yung monthly mo. Yes. 'Di ba? Kasi gaya ng sinabi ni Emma, 2-3 tapos kung gagawin yung 50, parang sa 2,000 na lang siya. So malaking bagay yung 300. 300 a month. Oo, marami Ang kang dami nang pwedeng Yes. paglagyan. Pwede nyo pa ilagay yun sa stock market nyo. Diba? Nas nag-grow. Yan. Well, speaking of stock market, Ayan, siguro next vlog, ayan, ire-ready ko na ang ating update regarding our TFSA account. And syempre, itouch ko na rin or i-remind ang mga gustong mag-save yan towards your first home in Canada. Kasi kailangan nyo na rin mag-open ng FHSA. yes, importante yan, guys. Oo, para makapag-save na kayo yung masisave nyo or malalagay nyo sa FHSA account nyo, which is $8,000 a year. Tax deductible yun. Yeah. Kaya lang guys, kailangan nyo na mag-open ngayon kasi yung contribution room, yan, every year yun. Mas maganda mag-open na kayo ngayon para pagdating ng January, magre-reset yun. So, another 8,000 ulit Yes, yun. so para makapag-start na kayong accumulate. Yes. So, you can open yung FHSA account, hindi lang sa bank, pero pwede rin yan
at least may control kayo through your Wealth Simple account. And to open a Wealth Simple account, yan, use the link below para magkaroon kayo ng $25 bonus. Yeah. So yun guys, yung $25 ay malaking bagay pa rin yan. And syempre, free money na pwede mo pa rin i-invest and i-trade. Yes naman. So yun guys, I hope na nakatulong tong video na to. And kung sa tingin nyo guys nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin ni Zion. Ayan na ulit. Emma. And syempre ako. Alright, so hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Bye-bye. Bye.